Walang nakasulat sa mga textbook ng kasaysayan kung bakit biglang nawala sa mapa ang Sitio Kawayan noong Marso 1994. Ang opisyal na ulat ng munisipyo, malawakang landslide dahil sa bagyo. Pero para kay Mateo, na isang tagalunsod, alam niya ang totoong amoy ng lupa kapag may mga namatay. At ang amoy ng Sitio Kawayan mula sa pampang ng ilog ay hindi amoy ng gumuhong putik. Amoy ito ng bulok na laman na pinapaligiran ng nasusunog na insenso. Si Mateo ay tinatawag kapag ang mga lokal na albularyo ay nagsisimula ng manginig at mag-orasyon para sa sarili nilang kaligtasan. Kung ang mga albularyo ay tagagamot, ang mga tagasunod naman ay ang tracker. Sila ang naghahanap sa pinagmula ng salot, ng bibitag ng mga ligaw na elemento at pumuputol sa mga sumpa na lumalampas sa hangganan ng mga tao. Dinala siya roon ng mag-asawang taga Maynila. Ang kanilang 22 taong gulang na anak na si Katrina, isang student journalist mula sa isang universidad sa Maynila, ay pumasok sa isang pinagbabawal na sitio bitbit ang isang mabigat na Sony Handycam. Thesis niya tungkol sa mga nawawalang kulto sa Central Luzon. Isang linggo na ito nawawala. Ang tanging naiwang bakas niya lang ay ang bag niya na na-recover sa mga mangingisda sa Pampang. Sa loob nito ay ang kamera na may lasog-lasog na VHS-C tape. Napanood ng mga magulang ang huling 5 segundo bago maputol sa static ang tape. Isang madalim, gumagalaw na anggulo ng kawayanan habang may mga naririnig na mahinang boses ng babae na kumakanta ng uyayi o lalabay. Dito lang kayo sa bangka malimig na utos ni Mateo sa mag-asawa habang sinusukbit ang kanyang lumang bag na gawa sa balat ng kambing. May pag-asa pa ba yung anak ko? Mang Mateo? Umiiyak na tanong ng ina habang hawak ang litrato ng anak na kuha gamit ang Kodak film. Inaayos ni Mateo ang kanyang talibong, isang mabigat at may kakapalan na gulok na pinahiran ng langis ng 7 itim na pusa at dalisay na usok ng kamangyan. Mrs, kung buhay pa ang katawan niya, babalik ko ho. Kung kinuha yung kaluluwa niya, sisiguraduhin kong hindi siya magagamit sa ritual. Lumakad si Mateo papasok sa masukal na sitio gamit ang isang lumang itim na flashlight na gawa sa bakal. Ang unang napansin niya ay ang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga dahon kahit may ihip ng hangin. Ang mga puno ng kawayan sa paligid ay hindi kulay berde o dilaw. Ang mga ito ay kulay itim na tila sinunog. Ibinaba ni Mateo ang kanyang bag at kinuha ang kanyang mga kasangkapan sa pagtunton. Naglabas siya ng 3 piraso ng tuyong luya, isang maliit na banga ng taba ng baboy ramo at isang piraso ng tanso na may nakaukit na mukha ng isang umiiyak na sanggol. Kinain niya ang hiwa ng luya. Habang inunguya niya ito, unti-unting nagbago ang kanyang paningin. Isang kakayahan na tanging mga tagasunod lang ang nakakagawa kapalit ng unti-unting pagkabulag. Ang dilim ng gabi, napalitan ng kulay abo na liwanag at doon niya nakita ang bakas ng agos. Sa lupa, may mga gumagapang na tila itim na ugat na kumikislap-kislap. Hindi ito ugat ng puno. Ito ang bakas ng enerhiya ng mga engkanto na dumadaan at sa gitna ng mga itim na ugat na iyon ay may nakita siyang maliit na yapak na sapatos. Galing sa sapatos ng rubber shoes ni Katrina. Ang mga yapak ay papunta sa lumang kapilya ng sitio na natatakpan ng mga bangin. Habang sinusundan ni Mateo ang yapak, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga balikat. Tila may nakapatong na malamig na basang tela sa kanyang batok. Nandito ka naman, tagasunod. Isang boses ang bumulong sa mismong tainga niya. Boses ito ng isang matandang babae, pero sabay-sabay na nagsasalita ang 3 magkakaibang tono. Hindi lumingon si Mateo. Alam niya ang unang batas ng pagtunton sa mga paranormal. Kapag lumingon ka sa tawag ng hindi mo nakikita, ibinigay mo na ang kalahati ng iyong hininga. Mabilis niyang pinahiran ng taba ng baboy ramo ang kanyang 2 tainga upang harangan ang binibigay na ingay ng kabilang mundo. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang marating niya ang kapilya, tuluyan nang nawala ang bubong nito. Sa gitna dati ng magandang altar na gawa sa semento, ngayon ay punong-puno na ng bungo ng hayop. Nakaupo si Katrina.
Nakasuot ito ng kanyang dugo-dugo ang t-shirt at maong, at ang kanyang daliri ay pudpud na habang mabilis at walang tigil na naghuhukay sa lupa sa harap ng altar. "Katrina!" tawag ni Mateo habang binubunot ang kanyang talibong. Lumingon ang babae. Ang kanyang mga mata ay wala ng balintataw. Puro puti na lamang ang makikita at ang kanyang mga panga ay nakababa na sa anggulo na hindi natural. Tila sadyang binali ang buto para lumaki ang buka ng bibig. Mula sa hukay na ginawa ni Katrina, may lumabas na isang mahabang braso. Kulay abo ang balat nito. Mahaba ang mga kuko at may mga mata sa bawat kuko ng daliri na mabilis na kumukurap-kurap. Ito na ang apo sa kawayanan, isang sinaunang elemento na nagpapakain sa mga kaluluwang naliligaw. Ginagamit nito ang katawan ni Katrina bilang tulay para tuluyang makalabas sa kailaliman ng lupa. "Bitawan mo ang hindi sayo." Ang katawan ni Katrina ay tumawa, ngunit ang tunog ay parang nagkikiskisang dalawang tuyong kawayan. Huli ka na tagasunod. Ang dugo ng batang ito ay susi sa aming pag-isip. Mabilis na sumugod ang nagagawang kontrolin na katawan ni Katrina patungo kay Mateo. Ang mga kamay nito ay nakabitin na parang manika. Kasabay nito, ang dambuhalang braso mula sa hukay ay humaba para saluhin ang leeg ni Mateo, ngunit hindi ordinaryong taong tagasunod. Bago pa siya maabot, inihagis ni Mateo sa hangin ang tansong mukhang umiiyak na sanggol at hinati ito gamit ang kanyang talibong sa gitna habang bumibigkas ng lihim na orasyon. Isang matinis na kabagbag damdaming tunog ng pag-iyak ang umalingaw sa buong kagubatan. Ang dalas ng tunog ay napakalakas, kaya ang itim na kawayan sa paligid ay nagsimulang magpira-piraso at ang lente ng flashlight ni Mateo ay tuluyang nabasag. Ang elemento ay napatigil, nabulag at nasaktan sa dalas ng tunog ng tanso na dalisay sa dasal. Ginamit ni Mateo ang pagkakataong iyon. Lumundag siya pa itaas, iniwasan ang braso ng engkanto at gamit ang talim ng dulo ng kanyang gulok, hinati niya ang anino ni Katrina na nakakabit sa altar. Sa mundo ng mga tagasunod, hindi ang pisikal na katawan ang tinatamaan, kundi ang anino, dahil doon nakakapit ang espiritu ng elemento. Isang nakakabinging ugong ang narinig niya nang maputol ang anino. Ang dambuhalang braso sa hukay ay mabilis na umurong pabalik sa ilalim ng lupa. Kasabay ng pagguho ng mismong altar na semento, bumagsak si Katrina sa lupa. Walang malay. Ngunit bumalik na siya sa normal, ang kanyang mga mata at ang kanyang mga panga. Huminga pa ito. Nagbibigay ng senyales na buhay pa ito. Binuhat ni Mateo ang babae gamit ang kanyang kaliwang braso, habang ang kanang kamay niya ay hawak pa ng mahigpit ang talibong. Alam niyang kailangan nilang makabalik sa Pampang bago pa mapagtanto ng gubat na niloko sila. Habang naglalakad sa dilim, napansin ni Mateo ang kanyang yapak sa lupa ay hindi nag-iiwan ng marka. Sa halip, ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng itim at malapot na likido na unti-unting sumisipsip sa mga damuhan. Nailigtas niya si Katrina, ngunit alam ni Mateo ang batas ng palitan. Sa bawat oras na talunin ng isang tagasunod, ang dilim ay mag-iiwan ng permanenteng bahagi nito sa kanyang katawan. Mang Mateo, sumama na kayo sa amin sa bayan para maipagamot kayo. Mukhang malabharin yung lagay ninyo eh. Sigaw ng ama ng bata habang hinihila ang tali ng makina ng bangka. Hindi sumagot si Mateo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig ng ilog na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ang kanyang kanang kamay na humahawak sa gulok ay unti-unti nang naging kulay abo. At sa ilalim ng kanyang balat sa braso, may maliliit na umbok na tila mga matang pabaliktad na bubukas na rin sa mga susunod na kabilugan ng buwan. Tinalikuran niya ang ilog at muling naglakad pabalik sa itim na kawayanan ng Sitio Kawayan. Ang tagasunod ay naging bahagi ng kanyang huling sinundan.